Number 3, choose humility. Kaibigan, nagtitiwala ka ba na ang Diyos mismo ang mag-e-exalt sa iyo sa tamang panahon? O ginagawa mo pa rin ang lahat para i-promote ang sarili mo? Basahin natin. Tuloy natin yung Luke chapter 18, verse 14. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino man nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Grabe, no? Ito ang climax ng buong kwento. Yung Pariseo, active sa religion, masipag sa tithes at fasting, ang daming spiritual achievements. Akala mo siya ang bida, pero ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi siya ang umuwing matuwid. Ang na-justify o itinuring na matuwid ay yung tax collector. Yung taong ang tingin ng mundo, talunan. Yung taong ang tingin ng mundo, makasalanan, hindi karapat-dapat, ay siya ang kinilala ng Diyos na matuwid. Ang salitang matuwid dito sa Greek ay dikaio, isang legal term na ang ibig sabihin ay acquitted, declared not guilty, declared righteous. Hindi ito proseso, kaibigan. Walang probation period. Hindi sinabi ng Diyos, sige, tignan muna natin kung talagang magbabago ka. Then, gagawin kitang dikayo. No, hindi yon. Ang dikayo, instant yon. Dahil lang nagpakumbaba siya. Pero pansinin mo, isa lang ang pagkakaiba ng dalawang lalaki. Ang kaibahan nila ay hindi sa ginagawa, hindi sa galing. Ang kaibahan nila ay sa puso. Yung isa, nagtataas ng sarili. Yung isa, nagpapakumbaba. At ito ang tinuro ng Panginoong Hesus. Ang sino man nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Hindi ito advice, hindi ito suggestion, ito ay spiritual law. Gaya ng gravity, hindi mo kailangan paniwalaan para gumana ito. Basta tumalong ka sa 5th floor, gagaranti ko sa'yo, babagsak at babagsak ka. Sa ayaw at sa gusto mo, kay maniwala ka o hindi, babagsak ka at babagsak. Bakit? Kasi merong law of gravity. Hindi ito magbabago. Kahit sabihin mo hindi ako naniniwala dyan, walang problema yun sa gravity. Mangyayari at mangyayari yun. Ganon din sa pride. The moment na pinili mong itaas ang sarili mo sa comments mo, sa social media post mo, sa mga kwento mo, laging ikaw ang bida, kaibigan, ibababa ka ng Diyos. Kaya maniwala ka kaya hindi. Panahon lang ang magsasabi, pero ibababa ka ng Diyos. Bakit? Kasi spiritual law ito. Gaya ng law of gravity. Mangyayari at mangyayari ito. Pero kapag pinili mo magpakumbaba, kahit walang pumapansin, kahit hindi ka na-appreciate, kahit ikaw ang behind the scenes, God Himself will lift you up. At sa Greek, ang salitang itataas ay hupodisetai. Hindi lang ito simpleng promotion. Ibig sabihin, to be lifted to the highest place. Hindi ito galing sa tao. Bakit? Dahil ito ay divine promotion. Promotion na galing sa Diyos. At kapag siya ang nagtataas, walang makakapagpababa sa'yo. Kahit yung mga taong kumukutya sa'yo, hindi ka nila kayang ibaba. Bakit? Kasi itinaas ka ng Diyos. Dahil nagpakumbaba ka, umamin ka ng kasalanan mo, nag-apologize ka sa kaaway mo. Kahit na nga siya yung may mali, inaccept mo yung persecution sa'yo. Nag-share ka ng gospel, kahit mapahiya ka, nagpakumbaba ka. Sinunod mo ang Diyos. Itataas ka ng Diyos sa paraan na walang tao ang makakapagbaba sa'yo. Pero kung titingnan natin ang kultura ngayon, ibang-iba ang mensahe. Sa mundo, kailangan mo i-market ang sarili mo. Kailangan mo i-post lahat ng achievements mo para mapansin ka. Pero sa kaharian ng Diyos, ang daan pataas ay pababa. Tandaan natin ito. The way up is down. Ang pinakataas ay binibigay sa pinakamapagpakumbaba. Kaya tanungin mo, sarili mo ngayon, may areas ba sa buhay mo na pilit mong tinataas ang sarili mo? Sa trabaho ba? Pag di ka ba napansin ng boss mo, anong reaction mo? Dapat ganito, dapat ganyan. Dapat credit sa akin to. Kasi ako gumawa niyan, idea ko yan. Dapat makilala ako, ma-recognize ako ng mga tao. Kaibigan, pagka ganyan, tanungin natin yung puso natin. Umiiral pa ba yung pride sa puso mo? Kasi kung nagpapakumbaba ka, darating yung time, itataas ka ng Diyos. At baka mapansin pa yan ng mga kasama mo na, tingnan mo to, ganito ginagawa natin sa taong ito, pero ito yung sinusukli niya, baliwala sa kanya. Consistent pa rin siya sa trabaho niya. Napakasipag pa rin. Hindi na nga natin siya nire-recognize, ito pa rin yung trabaho niya na binibigay niya. Kaibigan, mas excited ka bang ma-recognize kaysa maglingkod ng tahimik? Kaibigan,
Choose humility. Dahil kapag pinili mo ang daan ng kababaang loob, God will lift you up in due time. Hindi man ngayon, pero sa kanyang perfect timing, sa paraang hindi mo inaasahan, itatayo ka niya. At hindi para magyabang ka, kundi para i-reflect mo ang kanyang kabutihan at kaluwalhatian sa buhay mo. Kaibigan, alam mo yung tubig? Natural sa kanya na hanapin yung pinakamababang lugar. Hindi mo kailanman makikita ang tubig pilit na aakyat. Bakit? Kasi may law of gravity. Dumadaloy ito pababa sa pinakamababang part ng lupa. Pero ito yung tanong, saan ba napupunta ang tubig na yon? Bandang huli, di ba bumabalik din karamihan doon sa dagat? Doon sa pinakamalaki, pinakamalalim, pinakamatayog na destinasyon, doon siya bumabalik. Ganito ang prinsipyo ng Diyos. Yung mga taong marunong magpakumbaba, yung handang bumaba, yung hindi nagmamadaling sumikat, yung hindi nagpo-post para mapansin, yung willing na hindi makilala sa opisina o sa ministry para ang Diyos ang makilala sa buhay niya, sila ang tinataas ng Diyos. Choose humility. Yan ang point natin ngayon. Hindi mo kailangang ibida ang sarili mo. Hindi mo kailangang habulin ang recognition. Hindi mo kailangang i-compare ang sarili mo sa ibang tao. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa Diyos. Gawin mo lang yung pinapagawa niya sa'yo. Huwag ka tumingin sa ibang tao. Bakit siya ganito? Di group leader siya, pero bakit ganon? Bakit siya ganito? Hindi naman siya nagsiserve dito. Hindi siya inaas na mag-serve. Pero ako, gawa ako ng gawa dito. Ako na lang laging tinatawag. Ako na lang laging nagbo-volunteer. Magtala yung mga kasama ko. Hindi. Kaibigan, huwag ka tumingin sa kanila. Mag-serve ka ng tahimik. Yung wala nakakapansin. Hindi mo kailangan ng likes. Hindi mo kailangan ng papuri sa'yo. Kapag ikaw ay nagpapakababa, si Lord ang bahalang magtaas sa'yo. At kapag ang Diyos ang nagtataas sa'yo, walang sino man ang makakapagpabagsak sa'yo. Pero kabaliktaran, kapag ikaw ang nagtataas sa sarili mo, kapag palaging gusto mo nasa unahan ka, kapag ang goal mo ay mapansin, kapag performance ang priority mo, darating ang panahon, ikaw mismo ang ibababa ng Diyos. Kaibigan, wala nang mas delikado pa kaysa sa puso na punong-puno ng sarili. Kaya nga, i-empty natin yung sarili natin, ng ating sarili mismo. Ang taong laging gustong mauna, laging gustong makilala, laging gustong ma-appreciate. Pag di ka na-appreciate sa office, wala na, o yung asawa mo, dapat ma-appreciate niya ako kasi ito, nag-prepare ako ng ganito. Naku, kaibigan, alam mo mangyayari sa'yo, mapapagod ka kasi hindi mo kayang i-sustain yan. Hindi mo hawak ang applause ng tao. O masaya ka kapag napansin ka, pero paano kung hindi na? Diyan ba naka-anchor ang iyong joy? Pero kung si Lord ang target mo at may humility sa puso mo, hindi ka lang magiging matatag, kundi mapupuno ka pa ng peace, joy sa puso mo. Tandaan mo ito, ang Diyos ay hindi impressed sa accomplishments natin, kundi sa kababaan loob na pinipili nating gawin araw-araw. Kaibigan, ihinto mo ang self-promotion. Tumigil ka sa silent competition. Minsan pati sa asawa mo nakikipag-compete ka. Naku, ganito yung na-accomplish niya, dapat ako din. Palagi ka na lang may gustong patunayan sa sarili. Kaibigan, sa halip, mag-focus ka na lang sa kalooban ng Diyos. Maglingkod, magpakumbaba, at kung may plano si Lord na itaas ka, gagawin niya ito sa paraan at panahon na perfect. Kaya kapatid, sa puso mo minsan gustong mapansin, gustong ma-validate, gustong ma-appreciate, surrender mo yan kay Lord. Kasi sa kanyang kaharian, ang tunay na mataas ay ang marunong bumaba. Choose humility. Mga kapatid, isa sa pinakamatinding halimbawa ng humility ay yung divine exaltation ni Joshua. Siya ay naging successor ni Moses, isa sa pinaka-iconic na leader sa buong Bible. Grabe yung pressure sa kanya. Imagine mo ito, ang papalitan mo, yung taong ginamit ng Diyos para hatiin ang dagat, magpaulan ng mana, at tumanggap ng 10 Commandments. Grabe, ang hirap pantayan nun. At kung tayo siguro si Joshua, baka iniisip natin, kailangan ko patunayan na sarili ko. Kailangan ko galingan. Kailangan ko magpa-impress. Pero alam nyo ba kung anong ginawa ni Joshua? Wala! Hindi siya nag-effort mag-promote. Hindi siya gumawa ng campaign para makuha ang tiwala ng mga tao. Sumunod lang siya. Buong puso, buong tiwala. Unang utos sa kanya ng Diyos, tumawid ka sa Jordan River. Pero hindi ordinaryong tawid ito kasi overflowing ang tubig sa panahon ng anihan. Wala silang bangka, wala silang tulay. Pero ang utos ng Diyos, bitbitin ng mga pari ang kaban ng tipan at humakbang sa tubig.
Absurd, di ba? Parang illogical. Pero alam nyo kung anong nangyari? Nang humakbang sila, nahati ang ilog ng Jordan. Parang Red Sea moment. Basahin natin yung Joshua 3:14-16. Anihan noon at umaapaw ang tubig sa pampang ng ilog ng Jordan. Umalis ang mga tao sa mga kampo nila para tumawid sa ilog. Nauuna sa kanila ang mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Paglusong ng mga pari sa ilog, huminto agad sa pagdaloy ang tubig. Naipon ang tubig sa malayo sa lugar na tinatawag na Adam, isang bayan malapit sa Saretan. Walang tubig na dumaloy papunta sa dagat na patay, kaya nakatawid ang mga tao sa lugar na malapit sa Jericho. Ang susunod na inutos ng Diyos ay ang labanan sa Jericho. Pero tingnan nyo, pansinin nyo, bago siya makalaban doon sa lungsod mismo, ay kinailangan munang magtiwala ni Joshua na sumunod. Humakbang, nahati yung dagat, kumilos ang Diyos. Pag tinignan natin yung story ni Joshua, makikita natin na itong mga himala na ito ay naging daan para iangat ng Diyos si Joshua. At isa dito, yung pinaka-weird na military strategy sa buong Bible. Alam mo, sinabi ng Diyos kay Joshua, dahil nga sasakupin nila yung Jericho, alam mo, hindi espada ang ginamit nila, hindi siege tower ang ginamit, kundi parade. Magpaparada sila, magpuprosesyon sila. Imagine mo, inutusan sila ng Diyos na umikot sa lungsod ng Jericho ng tahimik sa loob ng 6 na araw. Tapos sa ika-7 araw, 7 beses silang iikot at hihipan ang trumpeta. Parang illogical, ano? Lord, paano kami makakalaban? Trumpeta dala namin. Mananalo ba kami? Etong mga taong ito, ang lalaki nila at may mga sandata pa. Mamamatay kami. Pero hindi nila ginawa yon. Sumunod lang sila. Grabe, kung tayo yun, baka magtanong tayo, Lord, sure ka ba? Baka pagtawanan kami ng kalaban, baka di gumana ito. Pero anong nangyari? Bumagsak ang pader ng Jericho. Nagtagumpay sila. At dito natin makikita yung point natin ngayon. Choose humility. Let God lift you up. Sino yung nilift up dito ng Panginoong Hesus? Si Joshua. Hindi ginamit ni Joshua ang sariling talino para magpasikat. Ginamit niya ang buong tiwala niya sa Diyos. Sabi sa Joshua 3:7, at sinabi ng Panginoon kay Joshua, sa araw na ito, pararangalan kita sa harap ng lahat ng Israelita para malaman nilang sumasa iyo ako gaya ng pagsama ko kay Moses. At sa Joshua 4:14, ng araw na iyon, pinarangalan ng Panginoon si Joshua sa harap ng mga Israelita at iginalang si Joshua ng mga tao sa buong buhay niya gaya ng ginawa ng mga tao kay Moises. Kapatid, napansin mo ba? Hindi si Joshua ang nagparangal sa sarili niya. Sino nagparangal? Si Yahweh ang nagparangal sa kanya. Si Yahweh ang nagtaas sa kanya. Kaya kaibigan, hindi ikaw ang magtataas sa sarili mong bangko. Yung exaltation na yon, walang katumbas. Hindi galing sa likes, hindi dahil sa viral moment, kundi dahil sa obedience at kababaang loob. Kaya kung pakiramdam mo ngayon, parang walang nakakakita sa ginagawa mo, okay lang yan. Hindi ako napapansin ni Pastor. Parang bihira ako i-message ni Pastor. Bakit ganon? O yung mga D-group members ko, parang hindi ako napapansin. Tuminsan napapaisip ka, bakit siya promoted? Bakit siya kilala? Ako rin naman naglilingkod. Kapatid, wag mo itaas ang sarili mo. Piliin mong magpakumbaba. Kasi ang Diyos na nakakakita ng puso mo, siya ang magtataas sa iyo sa tamang panahon, sa tamang paraan, sa paraang walang sino man ang makakapigil. Kaibigan, choose humility. Let God lift you up. Hindi mo kailangang ipilit. Just walk in obedience. Sabi nga ni Andrew Murray, here is the path to the higher life. Down, lower, down. Just as water always seeks and fills the lowest place. So the moment God finds men abased and empty, His glory and power flow in to exalt and to bless. Ang ganda, no? Kasi dito natin nakikita na kapag handa tayong yumuko, doon tayo tinataas ng Diyos. Hindi ng mundo, kundi ng Diyos mismo. Kaya sabi ni C.S. Lewis, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Ibig sabihin, hindi ito pagtingin sa sarili mo bilang walang kwenta, kundi pagtingin sa Diyos bilang karapat-dapat sa lahat ng glory at credit. At sabi din ni Charles Spurgeon, God exalts the humble,
The humble of heart are truly great. Alam mo kung bakit? Kasi sila ang mga taong kayang pagkatiwalaan ng Diyos ng mas malaking responsibility. Kasi alam ng Diyos na hindi sila magnanakaw ng glory. Pero mga kapatid, ito yung babala. Huwag nating gawing strategy ang humility para lang ma-promote. Hindi pwedeng magpapakumbaba ako para iangat ako ni Lord. Yan ay manipulative humility, hindi genuine humility. Kapag ganun ang motive, babagsak pa rin tayo kasi hindi natin niluluwalhati ang Diyos. Ginagamit lang natin siya. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ginagawa mo ang tama kahit walang kapalit. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos kasi mahal mo siya dahil gusto mong i-reward kanya. Hindi dahil gusto mo i-reward kanya. Walang masama sa reward. I-reward ka talaga ng Diyos dahil siya ang Diyos na nagre-reward. Kaibigan, baka habang naririnig mo ang mensaheng ito na nararamdaman mo na may bahagi ng puso mo na mayabang pa rin, na gusto mo kontrolin ng buhay mo, na gusto mo ikaw ang bida. Pero ngayon, iniimbitahan ka ng Panginoon na ibaba mo ang sarili mo at isuko ang trono ng puso mo sa Kanya. Kung hindi mo pa talaga binibigay ang buong pananampalataya mo sa Panginoong Yesus, ngayon na ang araw. Hindi mo kailangan maging perfect bago ka lumapit. Ang kailangan lang ay isang mapagpakumbabang puso na handang magsabing, Panginoon, hindi ko po kaya, kailangan kita, patawarin mo po ako, iligtas mo po ako. Kung yan ang laman ng puso mo, sabayan mo ako sa panalangin ito. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Wala po ako may tatago sa inyo. Inaamin ko po na ako yung nagtataas sa sarili ko, na ako yung nakaupo sa trono ko. Pero ngayon, Lord, binubuksan ko yung aking puso. Pumasok ka at umupo sa trono ng puso ko. Ikaw na po yung manguna ngayon. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na po ang aking kasalanan at ikaw na po ang itataas ko sa aking buhay. Amen. Ibigan, kung yan ay ipinanalangin mo, nagbubunyi ang langit sa iyo ngayon. Nagbubunyi ang mga anghel sa langit sapagkat merong isang taong nagpakumbaba. At ang gagawin ng Diyos sa iyo, itataas ka niya. Malugod kang tinanggap ng Diyos ngayon, hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa kabutihan niya. Yan ang grace. Yan ang simula ng tunay na pagbabago sa iyo. At para sa ating lahat, huwag nating kalimutan ang mensahe ng araw na ito. Kailangan natin ng heart check. Kasi hindi lahat ng mukhang okay sa labas ay okay na rin sa loob. Minsan, punong-puno tayo ng spiritual activities, pero ang totoo, mayabang na pala ang puso. Kaya mahalaga na balikan natin itong 3 hakbang na makakatulong sa atin para magpakumbaba sa Diyos at lumago sa Kanyang biyaya. Number 1, check your motives in worship. Tanungin natin sarili natin, bakit ako naglilingkod? Bakit ako nagpo-post ng ganito? Bakit ako nagpe-pray sa ganitong paraan? Ang tunay na pagsamba ay hindi performance. Hindi ito tungkol sa kung gaano kagaling ang prayer mo o kung gaano ka ka-involved sa ministry. Ang tanong ay ginagawa mo ba ito para sa Diyos o para mapansin ng tao? Ang proud heart ay gustong mapansin, gustong ma-acknowledge, pero ang puso na tama ay kontento na si Lord lang ang nakakita. Number 2, confess your need for mercy. Hindi natin kayang itama ang puso natin sa sarili nating lakas. Kailangan natin ng awa ng Diyos. Kaya tulad ng tax collector, dapat marunong tayong magsabi ng, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ang totoo, minsan gusto natin magmukhang okay, pero sa harap ng Diyos, walang pretension. He sees through our mask. Kaya mas mabuti nang umamin tayo, maging honest tayo at humingi ng Kanyang habag. Kapag ginawa natin ito, mararanasan natin ang tunay na kapatawaran at kalayaan sa loob. Number 3, choose humility. Hindi automatic ang humility. Pinipili ito araw-araw. Sa halip na ipaglaban natin ang sarili nating karapatan o recognition, tinatahak natin ang daan ng kababaang loob. Bakit? Kasi sabi ni Lord, ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-promote ng sarili mo. Ang Diyos ang bahalang magtaas sa iyo sa tamang panahon. At kahit hindi ka makita ng tao, okay lang. Basta makita ka ng Diyos. Kung gusto mo maging tama ang puso mo sa Diyos, ito ang daan. Ibaba ang sarili, itaas si Kristo. Sa puso na mapagpakumbaba, doon nananahan ang presensya ng Diyos.